Buksan natin ang Matthew chapter 9, kung saan binigyan tayo ng Diyos ng isang aral. Sa Matthew chapter 9 verse 27, nasusulat, nang papaalis na si Jesus mula roon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na sumisigaw ng malakas, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Nang makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga lalaking bulag, at sinabi sa kanila ni Jesus, "Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Opo, Panginoon." Kaya't hinipo niya ang kanilang mga mata, na sinasabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." At nabuksan ang kanilang mga mata. Ang pinakamahalagang bagay ay, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Ang lahat ng bagay ay matutupad, ayon sa ating pananampalataya. Kung sasabihin natin na, mukhang imposible ito, hindi ito mangyayari sa huli. Pag nagpatuloy tayo sa paniniwala na kung hindi ngayon, tiyak na isa sa katuparan ito ng Diyos bukas. Dito rin, tinanong ni Jesus ang dalawang lalaking bulag, "Tunay bang naniniwala kayo na ang inyong mga mata ay madidilat kung ipahintulot ko?" Sinabi nila sa kanya, "Opo, Panginoon." Sinabi niya, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." Nakasulat, at nabuksan ang kanilang mga mata. Kung patuloy nating sinasabi, "Panginoon, ang lahat ng bagay ay posible," pero hindi ito tunay na paniniwalaan sa ating mga puso, inuulit lang ito sa ating bibig, hindi kailanman magkakatotoo. Bakit? Ito ay dahil nagsisimula tayo ng may paniniwala na hindi ito magagawa. Sama-sama nating buksan ang Hebrews chapter 11. Sa Hebrews chapter 11 verse 1, nasusulat, "Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan." Mga kapatid, ano ang inaasahan nyo? Ang hangarin natin ay ang akayin ng lahat ng makasalanan sa mundong ito tungo sa pagsisisi, at pumasok ng sama-sama sa walang hanggang kaharian ng langit. Ang pananampalataya ay nilalarawan bilang ang paghahayag ng mga bagay na inaasahan. Ang pananampalataya ay may ganitong uri ng kapangyarihan. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ito ang tinuturo sa atin ng Biblia. Pag sinabi ng Diyos, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya," kung iisipin niyong, hindi ito magiging posible, sa huli, nagiging imposible ito, dahil ganoon ang paraan ng pagpapatakbo ng Diyos. Sa isang kapaligiran na nagpapawalang loob at nagpapahina sa pananampalataya ng maraming nasa paligid nila, sinasabing, sila ay gaya ng mga tao, at tayo ay gaya ng mga tipaklong, dapat nating muling pagnilay-nilayan ang pananampalataya ni Josue at Caleb, na nagbigay sa atin ng lakas ng loob sa pamamagitan ng paniniwala na, hindi, sila ay tinapay lamang para sa atin. Dahil sinasamahan tayo ng Diyos, at ang kanilang mga Diyos ay nagsitakbo na sa takot. Ang mga salita ng Diyos, "Mangyari sa inyo, ang ayon sa inyong pananampalataya," ay hindi lang ibinigay sa dalawang lalaking bulag 2,000 taong nakalipas, kundi dapat nating paniwalaan na ang mga ito ay nakasulat sa Biblia, bilang isang halimbawa para sa ating lahat sa panahong ito. Ano ang sinabi tungkol sa nakaraang kasaysayan na nagiging panimula sa mga kaganapan sa hinaharap? Ang lahat ng nakaraang kasaysayan ay nirecord ng Diyos para sa ating aral at bilang anino ng mga mangyayari sa hinaharap. Kung gayon, ang lahat ng parehong pangyayari ay tiyak na matutupad din para sa atin. May mga simbahang nagsisikap na makamit ito, at may mga simbahan na nakakamit na nito. Hinihiling ko sa inyo na muling iukit sa inyong mga puso na ang lahat ng simbahan sa buong mundo ay umuunlad sa lahat ng gawaing ito nang hindi nakikita, sa ilalim ng mga pagpapala at biyaya ni na Ama at Ina.